Grabe mga kadugyot, tignan niyo yung viral video na napanood ko. Meron siyang pakwan, tapos yung pakwan hiniwa niya sa gitna. Tinanggal niya yung laman, tapos hiniwa niya ng pa-square-square. Tapos binalik niya ulit sa pakwan. Naglagay siya ng yelo at ng gatas. Tapos kinain niya. 700,000 bis na agad yun. Kumain na ng pakwan, 700,000 bis na. Ano kayang lasa nun? So mga kadugyot, tara, subukan natin yun. Let's go! Kaya naman isang umaga, bago ako pumunta ng palengke para bumili ng pakwan at ng gatas, chinek ko muna yung petaka ko kung meron pa ba akong pera. Ito na nga lang, meron pa ako ditong 1,000. Ang sabi kasi sa akin ay medyo mahal daw ang pakwan. Dahil malayo ang palengke sa amin, kailangan ko sumakay ng e-bike. Guys, buti lang nga lang, purchase ng e-bike ko na si Happy. Wala dito sa amin hanggang sa palengke, mga 10 minutes na drive lang naman. Andito na nga ako sa palengke at nakakita na ako ng pakwan. Nga dito malalaki at meron ding mga maliliit. Gusto ko nga sana itong malaki para katulad ng nasa video. Kaso ang mahal 300. Hindi kaya ng budget ko kaya dito lang tayo sa maliit. Pakwan din naman to. Siguro naman wala pa tong 300 pesos. Nung pinapakilo ko nga, medyo kinakabahan ako eh. Para naman ako nakatingin sa 75, nasa kanan pala yung presyo 120. Okay na rin to 120, kaya na rin to ng budget. Pakwan din naman to, parehas na lang lasa. Pagkatapos kong bumili ng pakwan, pumunta naman ako dito sa Dali. Ito kasi kailangan ko naman bumili ng gatas. Siguro naman kahit anong gatas pwede na. Tapos pagka uwi ko ng bahay, bumili na ako ng yelo sa kapitbahay. Dos lang naman ang yelo dito sa amin eh. At tenen! Eto na nga pala lahat ang napamili ko. Siyempre gagawin na agad natin yung first step. Unang step nga pala, ihiwain natin yung pakwan sa gitna. Gulat nga ako sa pakwan na to eh. Kasi kahit maliit lang, hilog na hilog siya, tignan nyo. Yung next step nga pala, itatanggalin natin tong laman. Pambet nga lang pala ako ng malaking kutsara. Hindi ko kasi alam tawag dito eh, basta malaking kutsara siya. Tapos ayun na inuukit ko lang yung laman para makuha ko ng buo. Kailangan kasi natin makuha pati pinakailalim para may hiwa-hiwa natin. Napansin ko nga ng konti, medyo maliit ang hiwa na gawa ko eh. Kasi imbes na mga square-square pahaba yung may hiwa ko, nahiwa ko siya ng maliliit na parang mga dice. Pwede na naman siguro to. Pagkatapos nga pala maghiwa, nalagyan ako ng yelo. Mas maraming yelo, syempre mas malamig at syempre mas masarap. Ang pinakahuli, nagbuhos na nga pala ako ng gatas. Ang galing nga, napansin ko naging kulay pink yung gatas. Eto na nga ating first bite, medyo natawa nga ako sa ginawa ko dito eh. Hindi naman mainit pero nahipan ko siya. Ewan ko bakit ko nagawa yun, nasanay na siguro ko siya. Ito na ating first bite. Sarap. Grabe, sobrang sarap. Naisip ko nga na ipapatikim din ito sa iba. At ipaparate natin 1 to 10. Una ko nga pala nakita ang tito ko na si Boy Ubo. Hihingin natin kanyang honest review. Basta ang pagkakalam ko lang sa tito ko na si Boy Ubo, every time na kumakain siya at kapag kumain siya, bigla siya naubo, ibig sabihin nun, masarap. O diba naubo siya, ibig sabihin nun, nasarapan siya sa gawa ko. Ano lasa? Rate 1 to 10. 10. Nirate nga niya to ng 10. Aba at ayaw pa nga niya paawat o. Gusto ko talaga to ni Boy Ubo. Para sa akin dahil masarap siya, 10 din lang score nito. Kaya naman try nyo na din. So yun lang. Thanks for watching. Bye bye! Yeah!